Mga ka-Republic, Game 7 na bukas. Ilalabas na ng parihong kupunan ang lahat nilang alas. Pipigain ng bawat isa ang natitirang lakas para sa nag-iisang korona. Muling asahan ang banggaan ng dalawang mahusay na import. Kakampi ng Tok and Text ang kasaysayan at ito ang gustong ipagpag ng Barangay Ginebra. Talunin ang multo ng nakaraan. Piko na rin si Ginebra coach Tim Cone sa mga kuda at theatrics ng TNT coach. At alam ng American mentor, ang panalo ngayong Game 7 ang maglalagay ng busal sa bibig ni Chot Reyes. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, hindi natin pwedeng baliwalain ang katotohanan. Hindi lang nagpapahalata at nagrereklamo pagod na si Justin Brownlee. Noong Game 5 ay nagpakawala siya ng career high na 54 points para bitbitin ang Ginebra sa isang overtime win. At sa Game 6, 52 points naman ang kanyang iminarka. Ang masaklap, natalo pa rin ang Gin Kings dahil naiwan siyang mag-isa. Naisahan ni Chot Reyes ang Ginebra, hinayaang mamiesta ng puntos ang Ginebra import pero ginutom naman ang mga locals sa pamamagitan ng pisikal na depensa kina Arja Abarientos at Scotty Thompson. Kailangan naming bumawi, malungkot na pahayag ng bagong BPC na si RJ. Hindi lang siya kundi ang lahat ng locals na ginagamit ni Coach Tim Cone. Inaasahan na ng lahat na magkakayod kalabaw sa Game 7 si Justin Brownlee. Pero para tayong sirang plaka, inuulit-ulit natin, kailangang magpakita ng mga local players. Mula kina RJ, Scotty at Troy Rosario kasama sina Japet Aguilar at Stephen Holt. Dapat ay maaga ring ma-realize ni Ralph at Jeremiah Gray ang kahalagahan nila sa laro. Pero ang lahat ng ito'y depende sa magiging adjustment ni Tim Cone. Paano niya gagamitin ang kanyang mga pyesa? Bilang coach, alam niya ang lakas at kahinaan ng kanyang mga players. May mga basketball aficionados na nagsasuggest, hindi ro kaya pwedeng i-off the bench na lang muna ulit si Arja Barrientos at hayaan munang sina Scotty Thompson at Stephen Holt ang mag-orchestrate ng play. Sa mga unang minuto ng Game 7, habang nasa bench si Arja Barrientos, ay magkakaroon ito ng sapat na oras upang panoorin ang depensa ng TNT. At kapag ipinasok na siya sa laro, sariwa siya laban sa mga pagod ng starters ng kalaban. Pero may mga kumukontra sa ideyang ito. Baka raw lalong mawala ng kumpiyansa ang batang Ginebra point guard kung i-off the bench ito ni CTC. Kung sakali na isa nga ito sa magiging adjustment ng Ginebra coach, pwede naman niya itong kausapin na iyon ay isang tactical adjustment para makakuha sila ng advantage. Bilang professional na atleta, tiyak na maiintindihan ito ni RJ. Dahil nakita ni Chot Reyes na effective kay Arja Abarientos sa mga big defenders, 6'2", si RR Pugoy, 6'5", si Calvin Oftana, 6'4", si Kubuntin at 6'7", si Brandon Ganuelas Roser, tiyak na uulit-ulitin lang ito ng TNT coach kay Abarientos. Kung talagang buhos ang atensyon ng mas malalaking bantay, hindi niya kailangang pilitin na gumawa ng pilit na tira. Ang mga force shots ang nagpapababa sa kanyang efficiency. Kung nakatutok ang depensa sa kanya, oras na may mag-double team, mababasag niya ito ng mabilis na swing pass alinman kina Scotty Thompson o Stephen Holt. Kapag mula sa mga ganitong pasa ay makaka-score ang kanyang mga kakampi, mapipilitan ng TNT na luwagan ang depensa sa kanya at doon naman siya magkakaroon ng puwang na umiscore. Sa totoo lang, dito'y kalaban din ng Ginebra ang multo ng nakaraan. Di man lantarang inaamin, tiyak na nasa isip pa rin ni na Scotty Thompson, Japet Aguilar at Coach Tim Cone ng Season 49 Commissioner's Cup Finals. Yung yamado na sila pero natalo pa sila. Kaya ang Game 7 bukas ay isang pagkakataon ng Ginebra para sa paghihiganti at pagbawi. Ang panganib dito ay kung mag-iinit agad ang TNT sa first quarter pa lamang. Kapag maagang lumamang ang Tok and Text, pwedeng maisip ng Ginebra locals, baka maulit na naman ang nangyari. Ang mental pressure na ito ang dahilan kung bakit kailangang maging agresibo pero kalmado ang Ginebra sa pagsisimula pa lang ng laban bukas.
Maitataboy nila ang multo palabas ng kanilang isip kung makikita nilang kaya nilang kontrolin ang takbo ng laro. Para naman sa TNT, ang kasaysayang ito ang pinakamalaking nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob. Alam ni na Calvin Oftana, R.R. Pugoy at Chot Reyes na gawa na nila ito dati. May mental blueprint na sila kung paano bumangon mula sa 3-2 na deficit. Hindi sila basta-basta magpapanik kahit matambakan sila sa mga unang quarters. Sa panig ng Hinebra, upang tuluyang mapalayas ang multo ng nakaraan, kailangang baguhin ni Tim Cone ang kanyang script. Noong season 49, naubusan ng lakas ang Hinebra sa dulo. Bukas, ang pagbuhay sa laro ni Arja Barrientos, Scotty Thompson at Stephen Holt ang magbibigay ng susi o magiging susi para hindi masyadong mabigatan si Justin Brownlee. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.